Ulila akong lubos. Kaya ang nag-alaga sa akin, ang tiyuhin ko na lang na mayaman. At siya ay may kalipin partner nun. Nasa 40s ang edad niya. Ako naman ay nasa 19 years old ang edad nun. At dahil inampo na ako ni tito nun, ay parang tunay na tatay ang turing ko sa kanya. At ang kalibin partner niya naman na si Ate Miraflor ay parang tunay na mami na din ang turing ko sa kanya. Kasi nga, siya na din nagsabi sa akin na mami na. Lang daw ang itawag ko sa kanya. Noong unay nahihiya pa nga ako kasi nga hindi ko naman siya tunay na mami. Ngunit dahil sa yun ang gusto niya ay nasanay na din ako katagalan. Ako nga pala si Dondon at ganito nagsimula ang kwento namin ni mami. Isang araw, nakita ko si Mami Miraflor dun sa sala na nagbubunot ng buhok sa kanyang kilikili. Nga pala, unang kita ko pa lang kay mami nun ay ang kilikili niya na talaga ang napansin ko sa kanya kasi sobrang puti talaga neto at kay sarap halikan. Kaya naman simula nun ay nagkaroon na ako ng lihim na pagnanasa sa kanya. Ngunit itinago ko yon. Kasi nga bawal yon. At baka mapahamak pa ako sa pagnanasa ako na yun kay mami. At habang palapit na ako nun kay mami, ay bigla naman siyang napatigil sa ginagawa niya. At pagkatapos nun, ay saka niya ako tinawag. Anak Dondon, halika nga dito. Pwede ba kitang maistorbo anak? May papagawa sana ako sa'yo. Kung okay lang. At hindi ka busy ngayon. Hindi naman ako busy, mami. Ano po ba ipapagawa mo sa akin, mami? Anak, baka pwede. Ikaw na magbunot ng maliit na buhok sa kilikili ko. Nahihirapan na kasi ako. Di ko magawa na maayos. Ano anak, okay lang ba sa'yo? Hindi ka ba maiilang sa akin? Ako naman, nang madinig ko yon, ay nakadama agad ako ng kakaiba. At nasabi ko sa aking sarili, eto na yung matagal kong hinihintay. Yung matitigan ng matagal. Yung kilikili ni mami na ubod ng ganda at puti. Kaya di na ako nagdalawang isip na gawin yon. Agad akong pumayag sa nais ipagawa sa akin ni mami. Sige mami, okay lang naman sa akin yon. Wala naman akong gagawin ngayon. Sige anak, halika na dito sa tabi ko. At habang palapit na ako kay mami, ay aksidente naman napatitig ako sa kanyang mga hita. At dahil doon, ay naninag ko din ang kulay dilaw niyang panty. Kasi ng mga oras na yon, ay naka-miniskirt si mami. At ang pangitaas niya naman na suot nun, ay nakatube siya na damit. Kaya kitang kita ang kaputian ng kanyang kilikili at ang kanyang maputi at makinis na likod. At nang magkatabi na kami ni mami, ay amoy na amoy ko ang kabanguhan niya na mas lalo namang nagpaalab ng aking pagnanasa sa kanya. At pagkatapos nun, agad ko nang ginawa yung pinapagawa sa akin ni mami. Agad nang inabot sa akin yung hawak ng tiyanik. At saka ako na nga sinimulan yung pagbubunot ng buhok sa maputi niyang kilikili. Nang unay na ilang ako, habang yon ay aking ginagawa. At kami ay nagtatawanan pa na dalawa. Ngunit makalipas lang ilang minuto, ay bigla naging seryoso na ang aming mga muka. May mga time na bigla kami nagtititigan ni mami at pagkatapos nun ay para maibig sabihin ang mga tingin niya sa akin. Ako naman ay hindi ko lang muna yung pinansin kasi nga mahirap na baka kasi mamaya magkamali ako ng aking hinala. Kaya naisip ko na hayaan ko na lang si mami ang unang magbigay sa akin ng motibo bago ako gumawa ng unang hakbang. At maya-maya pa, dahil sa sobrang tahimik na namin nun, ay bigla na lang ako nagsalita. Mami, ang ganda po ng kilikili mo. Sobrang puti neto. Ang sarap halikan. Pabiro na sinabi ko sa kanya ng oras na yon. At si mami naman ay agad sumagot sa akin ng tipong palaban at may laman. Bakit anak? Gusto mo bang halikan? Pwede naman kung gusto mo. Pagkasabi sa akin ni mami, ay natitigan ko siya. At siya naman, ay nakipagtitigan din sa akin. At pagkatapos nun, ay bigla ako nahiya kay mami.
Napangiti na lang ako noon at itunuloy ko na lang yung ginagawa kong pagbubunot ng buhok sa kanyang kilikili. At ang matapos na kami, ay agad naman siya nagpasalamat sa akin. At pagkatapos nun, ay saka niya ako inabutan ng pera. Yung pera pala na yon ay pang tuition ko. At yung iba ay allowance ko naman. Fast forward tayo. Makalipas ng ilang taon, ay nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Kaya naman, ako ang pinag-handle ni Tito sa isa niyang negosyo. At yon, ang restaurant nila sa Ortigas. Na-handle ko naman yun na maayos. Ang kaso, nahirapan talaga ako sa bagay na yon. Pero, dahil sa aking pagsisikap, ay napalago ko yon at nagkaroon na ng ibang branches sa iba't ibang lugar. Kaya naman dahil doon, ay natuwa talaga sa akin si Tito. Isang araw, bigla akong napansin na parang nagkakaproblema na si Mami at Tito kasi nakikita ko at nadidinig na napapadalas na ang kanilang pagtatalo. Kasi paano ba naman si Tito ay laging wala sa bahay at once a week lang siya kung umuwi. Ang dahilan niya ay negosyo daw. Pero hindi naman naniniwala si Mami doon. Ang hinala niya ay may babae ito. Ako naman ay hindi nakikialam sa kanila. Kasi nga, problema nila yung dalawa at ayaw kong manghimasok. Mahirap na, baka madamay pa ako. Mabuti na yung tahimik lang ako at magbulag-bulagan na lang para sa aking kaligtasan. Isang gabi pag uwi ko sa bahay, galing ako sa trabaho. Naabutan ko si Mami na nagiinom ng alak mag-isa dun sa labas ng bahay. Nakabara at panty lang siya ng oras na yon kasi nagbababad siya sa swimming pool habang nagiinom ng alak. At nang makita niya ako, ay agad niya akong tinawag. Don, nandiyan ka na pala. Baka pwede samahan mo naman ako dito. Nalulungkot ako ngayon. Wala kasi akong kasama. Sige na please Don. Kahit ngayon lang sana. Ako naman ay hindi nakatanggi pa kay Mami. Kasi nga nakita ko sa mukha niya ang bakas ng kalungkutan. Kaya agad ko na siyang pinaunlakan. At nang magkatabi na kami ni Mami sa gilid ng swimming pool, ay agad-agad niya naman ako inabutan ng isang boteng alak. Ako naman ay agad ko yun kinuha at saka ako ininom agad. At habang nagiinuman na kami ni Mami, ay ako na ang unang nagsalita. Mami, kamusta ka? Napapansin ko ilang araw ka ng balisa. Si Tito umuwi na ba siya, Mami? Anak, Don, mag 2 weeks nang di umuwi ang Tito mo dito sa bahay. Tinatawagan ko siya. Nakapatay ang cellphone niya. Anak, di ko na alam ang gagawin ko sa Tito mo. Pakiramdam ko, talagang may babae na siyang binabahay. Hindi ako naniniwala sa kanyang trabaho pa din ang inaasikaso niya. Anak, pangit ba ako? Hindi ko alam. Bakit sa akin to? Nagagawa ng Tito mo. Porkit ba hindi kami magkaanak? Ganito na ginagawa niya sa akin. Nagpatest naman kami pareho at wala kaming problema pareho. Hindi lang siya makapaghintay na mabiyayaan kami ng anak. Oo, alam ko. 10 years na kami nagsasama ng Tito mo. Pero hindi dahilan yon na dahil hindi ko siya mabigyan ng anak. Mangbababae na siya. Anak, Don, tulungan mo naman ako. Kausapin mo ang Tito mo para sa akin. Ako naman, ay napaka-oo na lang kay Mami. Kahit ang totoo niyan, wala talaga akong lakas ng loob para gawin ng bagay na yon. Kasi sa totoo lang, takot ako kay Tito. At ayaw ko din na kami naman ang mag-away. Sige Mami, kakausapin ko si Tito para sa'yo. Huwag ka na po umiyak Mami, papangit ka niyan. Bakit anak? Pangit ba ako pag umiiyak ako ha? Hindi naman Mami. Siyempre joke lang yon. Mami, alam mo sa lahat ng nakilala ko na babae, ikaw lang pinakamaganda. Walang katulad ng ganda mo Mami. Di ko nga alam bakit ganito ang ginagawa sa'yo ni Tito. Mami, hindi mo deserve na maranasan ng ganito. Pagkasabi ko nun kay Mami, ay bigla niya akong tinitigan. At pagkatapos nun, ay bigla niyang hinawakan ng mukha ko. At ang kasunod nun, ay bigla niya akong nahalikan sa aking labi. Nang oras na yon, ay nagulat ako. Kaya naman, hindi agad ako nakapag-react. Ngunit maya-maya lang,
Dahil sa bigla na lang dinakma ni Mami ang alaga ko, ay bigla na lang ako nag-I love. Kaya naman, napaganti na din ako ng paghalik sa kanya. Naging malabang halikan namin yun ni Mami hanggang sa gumapang na isa kong kamay mula sa likodan niya. At pagkatapos nun, ay pinitik ko ng strap ng kanyang bra. Kaya dahil doon, ay lumantad na sa aking harapan ang kanyang bilugan ng mga kokomelon. Napabaw ako nang makita ko yon at talaga namang nagbalak agad ako na mahimas yon. Ang kaso ng gagawin ko na yon ay biglang natigilan si Mami at pagkatapos nun ay saka na siya nagsalita. "Oh anak, I'm sorry sa nagawa ko. Malito, nabigla lang ako. Hindi ko sinasadya anak. Sige na anak, dito ka na. Magpapahinga na ako at mukhang tinatamaan na ako ng alak. Medyo nahihilo na kasi ako." At pagkatapos nun, ay saka dinampot ni Mami ang kanyang bra. At saka na siya umalis na mabilis sa harapan ko. Ako naman, ay hindi nakapag-react nun. Hinayaan ko na lang kasi wala akong lakas ng loob para pigilan siya. At ang wala na sa harapan ko si Mami, ay hindi ako makapaniwala na nagawa namin ang bagay na yon. At pagkatapos ng tagpong yon, ay napangiti ako. At nasabi ko lang sa aking isipan na, grabe pala si Mami. Napakahat niya pa din. Ang ganda ng katawan niya. At ng mga kokomelo niya, maganda pa. At talaga namang may laban ito. Pilyo. At anong gigigil na naiisip ko. Habang kagat-kagat ko pa ang aking labi. At pagkatapos ko yun maisip, ay pumasok na ako sa loob ng bahay. At saka ako nagpahanda na makakain sa aming kasambahay. At pagkatapos kong kumain, ay diretso agad ako sa aking kwarto. At saka na ako nagpahinga at natulog. At nakalipas ilang mga oras, ay bigla ako nagising. Dahil sa nakadinig ako ng galabugan at pag-iyak sa kabilang kwarto. At yon, ay doon sa kwarto nila Mami at Tito. Kaya naman agad akong bumangon. Para alamin kung ano ba ang nangyayari doon. At ang ando na ako sa pintuan ng kwarto nila, ay dahan-dahan ko yun binuksan. Ang kaso nakalak ito, kaya hindi ko nagawa makapasok sa loob. Kaya dahil doon, ay nag-alala ko. Kaya naman agad akong kumatok habang sinisigaw ko ang pangalan ni Mami. "Mami Miraflor, ano po nangyayari dyan sa loob? Pakibuksan po yung pintuan. Ngayon na po." At pagkatapos nun, ay nagulat na lang ako nang si Tito na ang bumungad sa aking harapan. "O Don, anong ginagawa mo dito ha? Bumalik ka dun sa kwarto mo. Huwag kang mangialam dito. Tito, andyan ka na pala. Si Mami kasi nadinig ko na sumisigaw. Okay lang ba siya ha, Tito? Ano ba nangyayari dyan sa loob? Di ba sabi ko, huwag kang mangialam dito? Bumalik ka na dun sa kwarto mo." "Pero Tito, si Mami kasi, baka mapano siya. Baka kung ano nang ginagawa mo sa kanya. Wala akong ginagawa sa Mami mo. Sige na, alis kung ayaw mong masaktan." Nang oras na yon, ay wala na ako nagawa pa. Kasi nga takot ako kay Tito at ayaw kong kalabanin siya. Kaya naman kahit labag sa loob ko, ay umalis na lang ako noon. At saka na ako bumalik sa aking kwarto. At ang ando na ako sa aking kwarto, ay agad kong tinapat yung tenga ko sa pader. At saka ako pinakinggan kung ano pa nagaganap doon sa kabilang kwarto. Nang oras na yon, ay dinig na dinig ko talaga ang pag-iyak ni Mami. At siya ay nagmamakaawa pa kay Tito na wag siyang saktan. Ngunit si Tito naman ay tuloy lang sa pananakit niya kay Mami. Kaya naman dahil doon ay nanggigil ako at naasar sa aking sarili kasi wala man lang ako nagawa para ipaglaban si Mami. Nang oras na yon ay hindi ko nagawa pang makatulog kasi nga iniisip ko si Mami. Baka kasi mamaya kung napano na siya at kung ano na ang ginawa sa kanya ni Tito. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, ay agad akong lumabas ng kwarto. Nagtungo agad ako dun sa kwarto nila Mami at Tito. Nakikinig ako kung ano na bang balita sa kanilang dalawa. At habang gano'n ang ginagawa ko, ay bigla na lang may nagsalita sa aking likodan. Pagtingin ko, ay yung kasambahay pala namin. At napag-alaman ko sa kanya na umalis na daw ulit si Tito at si Mami naman daw
ay naiwan dyan sa loob ng kwarto. Kaya dahil doon, ay dali-dali kong binuksan yung pinto ng kwarto. Pagpasok ko sa loob, ay agad ko nakita si Mami. Tulala siya habang siya'y lumuluha at maya-maya lang, nang nakalapit na ako sa kanya, ay nagulat ako sa aking nakita kasi ang daming pasa at sugat ni Mami sa kanya mukha at katawan. Napaluan na lang ako na makita ko na gano'n ang lagay ni Mami. Kaya agad ko siya niyakap at saka ko siya tinanong kung ano bang nangyari, kung bakit gano'n ang ginawa sa kanya ni Tito. Ngunit, nang tinanong ko yun sa kanya, ay hindi naman siya nagsalita. Umiyak lang siya habang tulala. Naawa ako kay Mami nang makita ko na gano'n ang kanyang kalagayan. Kaya napaiyak na din ako habang yakap-yakap ko si Mami na mahigpit. At maya-maya lang, habang magyakap kami ni Mami, ay bigla na siyang nagsalita. At etong kanyang mga sinabi sa akin. Anak Dondon, may babae ang tito mo. Nabasa ko at nakausap ko yung babae niya. Kagabi kasi nang dumating ang tito mo, naligo agad siya. At habang naliligo na siya, bigla na lang may tumatawag sa cellphone niya. Tapos yun sinagot ko. At babae yun, tumawag na yun. Tinawag siyang babe, kaya alam ko babae niya yun. Tapos yun, nag-text. Nakabasa ako ng di maganda. At nag-send pa ng mga pictures na malalaswa sa kanya. Anak, niloko ka ng tito mo. Matagal niya na akong niloloko. Ramdam ko yun. Pero di ko lang pinapahalata sa'yo at sa ibang tao. Kasi akala ko, magbabago pa siya. Pero hindi na siya nagbago. Mas lalo pang lumala. Tapos anak, nang makita niya na hawak ko yung cellphone niya, ayun, nilusob niya ako agad. At kinuha agad sa akin yung cellphone niya. Doon na kami nagkaroon ng pagtatalo. Hanggang sa magulpi niya na ako. Ang sakit ng ginawa niya sa akin. Dinurog niya ang pagkatao ko. Siya lang yung lalaking minahal ko ng ganito. Pero anong ginawa niya sa akin? Sinaktan niya lang ako. Matatanggap ko pa yung panggugulpi niya sa akin. Pero yung lokohin niya ako at mangbabae siya, yun ang di ko kayang tanggapin. Anak, ano nang gagawin ko ngayon? Dapat na ba akong humiwalay sa tito mo? Aalis na ba ako dito? Ang kaso pag umalis naman ako, saan naman ako pupunta? Wala akong pupuntahan anak. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nang madinig ko yung mga sinabi sa akin ni Mami, ay talaga namang naawa ako sa kanya. Kaya naman dahil doon, ay pinalakas ko ang loob niya at sinabi ko sa kanya na andito lang ako. Handa ako siyang protektahan laban kay Tito. Mami, wag ka nang umiyak. Andito lang ako sa tabi mo. Di kita pababayaan. Handa akong ipaglaban ka. Hayaan mo po sa susunod na gawin sa area ni Tito. Lalaban tayo sa kanya, Mami. Hindi ko nahahayaan pa na maulit pa sa iyo ang bagay na to. Mami, wag ka nang umiyak. Halika na. Dadalhin kita sa ospital para magamot yung mga pasa at sugat mo. Sige anak, salamat sa iyo. At pagkatapos nun, ay agad na nga kami nagtungo sa ospital para magamot na si Mami ng doktor. At paglipas ng halos 2 weeks, ay nawala na lahat ng sugat at pasa ni Mami sa katawan niya. Kaya muling bumalik sa dati, yung ganda niya. Kaso, simula ng gulpi ni Tito si Mami, ay hindi pa ito bumabalik sa bahay. Kaya naman, mas lalo nasasaktan si Mami dahil sa ginagawa na yun ni Tito. Kaya naman isang gabi, ay muli ko na naman naabutan si Mami na uminom mag-isa dun sa tabi ng pool habang siya'y nakasuot lang ng bra at panty. Mami, umiinom ka na naman ah. Mami, tama na yan. Mabuti pa pumasok ka na sa loob. Malamig dito sa labas. Baka sipunin ka pa niyan. Halika na Mami. Anak Dondon, ayaw ko. Dito lang ako sa labas. Gusto ko mag-inom lang. Hayop yan tito mo. Mangluloko yan. Niloko niya ako. Bakit anak, pangit ba ako ha? Mataba ba ako? Di ba hindi naman? Sexy naman ako at maganda. Pero bakit ganon? Niloko pa din ako ng tito mo na yan. Hayop talaga siya. Hindi siya makontento sa isa. Pagkatapos yun masabi ni Mami, ay muli na naman siyang umiyak. Kaya agad ko siyang nilapitan para mayakap at pagaanin ang loob niya. At habang kami magkayakap na, ay damang-dama ko ang kanyang mga kokomelon
na napapadikit sa akin. Kaya naman ng mga oras na yon ay agad napatayaw ang aking alaga. Alam ko, naramdaman yung agad ni Mami, kaya agad siyang napakalas sa yakapan naming dalawa. At saka siya napatitig sa akin at maya-maya pa, habang nakatitig kami sa isa't isa, ay bigla akong hinalikan ni Mami sa aking labi. Nang oras na yon ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Lumaban na din ako agad ng halikan kay Mami. Kasi nga, matagal ko ng pangarap na mapa sa akin si Mami at matagal ko na din siyang pinagpapantasyahan. At maya-maya pa, ang halikan namin na yon ay naging mas maalab na. Kaya agad kong pinitik ang strap ng bra niya para muli kong masilayan ang kanyang mga cocomelon. At ang masilayan ko na to ay pinagmasdan ko muna ito. Napakaganda pa ng mga yon. Kaya naman, mas lalo ako nag-alab na maangkin si Mami. Agad ko nang hinimas ang kanyang mga cocomelon hanggang sa mapahiyaw na siya. At maya-maya pa ay bigla nagsalita si Mami. Anak Dondon, maganda pang cocomelon ni Mami, di ba? Sige na anak, angkinin mo lang yan. Himas lang anak, shit. Sige pa, ikaw nang gumawa ng pagkukulang ng tito mo. Tutal, ayaw niya ata sa mga yan. Kaya anak, sa'yo ko na lang ibibigay ang mga yan. Pati ang buo kong katawan anak, sa'yo na din yan. Nang madinig ko yung sinabi na yun ni Mami, ay mas lalo na ako nang gigil sa kanya. Kaya naman agad ko na siyang inihiga sa gilid ng swimming pool. At saka ako na siya sinimulan na angkinin. At habang inahalikan ko si Mami, ay hiyaw siya ng hiyaw. At ang kuko niya ay bumabaon na din sa aking likodan. Kaya sinabi ko sa aking sarili na ngayong gabi ay magiging akin ka na Mami. Tinitigan ko muna si Mami bago ko siya tuluyang paligayahin. At habang tinititigan ko si Mami, ay ang hat niya talagang tingnan. At ang facial expression niya ay ang talagang nagpaalab ng aking nararamdaman ng oras na yon. At yung pumukaw ng aking atensyon sa lahat. At yung hiwa ng kanyang bulaklak na napakahaba. Kaya nang makita ko yon, ay nakagat ko agad ang aking labi. At gusto ko nang lapangin ang bulaklak na yun ni Mami. Kaya naman, uli ko na siyang hinalikan sa labi. At sinabayan ko na ng paghimas sa kanyang mga cocomelon. At pagkatapos nun, ay dahan-dahan ko nang nilapat ang kamay ko sa ibabaw ng panty ni Mami. At pagkatapos nun, ay maraan ko nang sinalat ang kanyang bulaklak. Kaya naman si Mami ay tumirik ang mga mata niya habang nakataas ang dalawa niyang kamay at pinipigay niyang unan. At lumantad pa sa aking harapan ang mamuti niyang kilikili na lalong nagpatindi ng aking pagnanasa sa kanya. At ilang saglit pa ay naramdaman ko na nabasahan ng tubig ang bulaklak ni Mami. Kaya naman, mas lalo ako nag-enjoy ng oras na yon. At si Mami naman ay nawawala na sa kanyang sarili at kung ano-ano na ang kanyang sinasabi sa akin. Anak Dondon, ano bang ginagawa mo sa akin? Ang sarap anak, na-miss kong bagay na to. Matagal kong hinanap-hanap ito. Kasi matagal na itong hindi ginagawa sa akin ng tito mo. Shit anak, ituloy mo lang yan. Ang sarap, shit ka Dondon. At dahil sa mga sinabi na yun ni Mami, ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Kaya agad ko nang hinaltak yung suot niyang panty. Ang kaso ng gagawin ko pa lang yon ay nagulat na lang ako at napasubsob sa tiyan ni Mami. At pagkatapos nun ay doon ko palang nararamdaman na may pumalo na pala na matigas sa aking likod. At paglingon ko ay nagulat ako kasi si Tito pala yung gumawa sa akin nun. At pagkatapos nun ay galit na galit siyang nagsalita. Mga hayop kayong dalawa. Dito pa kayo gumagawa ng milagro sa bahay ko. Hayop ka Dondon. Pagkatapos kitang ampunin, palakihin, pag-aralin, ganito pa igaganti mo sa akin. Ikaw naman Miraflor, makatikang babae ka. Asawa mo ko pati pamangkin ko pinatus mo pa. Mga hayop kayo. Mapapatay ko kayong dalawa. Uunahin kita Dondon. At ikaw Miraflor, isusunod kita, hayop kang babae ka. Malandi ka. At pagkatapos nun, ay mabilis pumasok sa loob ng bahay si Tito. At saka siya kumuha ng patalim. At nang makabalik na siya, ay agad niya ako inundayan ng saksak.
Ngunit, nakailag ako noon. At pagkatapos noon, ay nagpambuno kaming dalawa. Habang nag-aagawan kami sa patalim, ang kaso dahil sa malakas si Tito, ay natalo niya ako. Kaya tuloy niyang nabaon ang patalim sa aking dibdib. Nang oras na yon, nakala ko patay na ako. Kasi ramdam ko ang pagbaon ng patalim sa aking dibdib. At pagkatapos ng tagpong yon, ay nawala na ako ng malay. At hindi ko na alam yung mga sumunod na nangyari. At hindi ko na din alam kung ano bang nangyari kay Mami at Tito. At ang magising ako ng mga oras na yon, ay nasa ospital ako. At wala nagbabantay sa akin na kahit sino. At maya-maya pa, may bigla na lumapit sa akin na nurse. At nang makita niya ako nagising na, ay agad niyang tinawag yung doktor. At pagkatapos nun, ay saka nila chinek yung kalagayan ko. At pagkatapos nila ako ma-check, ay agad sinabi sa akin ng doktor na maayos na daw ako at kailangan ko na lang magpalakas. Ang kaso nagtataka ko, ba't wala akong kasama dito? Asan kaya si Mami? At ano na kaya nangyari kay Tito? Mga tanong na gumugulo sa aking isipan. Kaya naman, lakas loob kong tinanong yung doktor kung sino ba nagdala sa akin dito sa hospital. Dok, pwede bang magtanong sa inyo? Sino pa nagdala sa akin dito sa hospital? Iho, babae nagdala sa dito sa hospital. Madami siyang dugo sa damit nang daling kaya dito. Maganda siya, matangkad at maputi. Ang kaso, habang hawak-hawak niya at kinakausap, bigla na lang siyang dinakip ng mga pulis. Di namin alam kung anong dahilan eh. Ganun po ba, Dok? Sige po, maraming salamat sa information. At pagkatapos nun, ay agad ko naisip na si Mami ang tinutukoy ng doktor na nagdala sa akin dito sa hospital. Ang kaso nagtataka ko, bakit kaya siya inuli ng mga pulis? Takang-taka, natanong ko sa aking sarili ng mga oras na yon. At pagkalipas ng halos 2 linggo ko na pamamalagi ko sa hospital, ay awa naman ng Diyos. Magaling na ako at kailangan ko na lang magpalakas. At pagka-uwi ko sa bahay, ay agad kong hinanap si Mami doon. At syempre, pati na din si Tito. Kahit ako'y nasaksak niya pa. At ang ando na ako sa bahay, ay wala akong tao na makita. At ilang saglit pa ang lumipas, ay bigla lang dumating yung aming kasambahay. Galing pala siya ng palengke, at siya ay namili ng mga pagkain para daw kay Mami. Kaya dahil doon, ay napatanong ako agad sa aking sarili, bakit nadadala ng pagkain si Mami? Asan ba talaga siya? Tanong ko sa aking sarili, nagulong-gulo ng mga sandaling yon. Kaya naman agad ko nang tinanong ang kasambahin namin kung asan ba si Mami. Ate, asan ba si Mami? Si Tito, asan ba siya? Anong nangyari sa kanila? Bakit wala sila dito sa bahay? Naku sir, patay na pong tito mo. Nasaksak siya ni Madam, ng Mami mo. Si Madam po nakakulong na ngayon. Eto nga po, pupunta ako ngayon sa kanya para dalan siya ng mga pagkain. Mabuti pa sir, sumama ka sa akin mamaya para makausap po din ng Mami mo. Nang madinig ko yung sinabi sa akin ng aming kasambahay, ay nagulat ako at ako ay hindi talaga makapaniwala sa mga nangyari na yon. Kasi hindi ko akalain na magagawa ni Mami ang bagay na yon. Kaya dahil doon, ay nalungkot talaga ako sa sinapit nilang dalawa. Kaya nagpasya ako na sumama agad sa aming kasambahay para makita at makausap ko si Mami ng personal at para malaman ko ang tunay nangyari ng gabing yon. At habang papunta na nga kami sa bilibid noon, ay nakakadama ako ng saya at kalungkutan. Ngunit, kailangan kong labanan ang kalungkutan na yon para kay Mami. At ang ando na kami sa bilibid ng aming kasambahay, ay naghintay kami doon sa visitors area. Maya-maya lang, ay nakita ko na agad na palapit na sa amin si Mami. At nang magkaharap na kaming dalawa, ay agad ako niyakap ni Mami ng sobrang higpit habang siya umiiyak na. Ako naman ay niyakap ko din siya ng sobrang higpit habang ako ay napapaiyak na din ng mga sandaling yon. At maya-maya pa ay agad na nagsalita si Mami. Anak Dondon, kamusta ka na? Magaling na bang sugat mo? Okay ka na ba ha? Mabuti nakalabas ka ng hospital anak. Akala ko anak, di ka na mabubuhay. Mabuti na lang, nadala agad kita sa ospital. Anak, masaya ako, okay ka na. Mapapanatag ng aking kalooban.
Kahit mabulok ako dito sa kulungan at hindi na makalaya pa. Ang mahalaga sa akin ngayon ay yung kaligtasan mo lang. Mami, wag mong sabihin yan sa akin. Makakalaya ka dito, Mami. Gagawa ako ng paraan para mailabas ka dito. Nga pala, Mami, ano ba nangyari? Ikaw ba talagang nakapatay kay Tito? Paano mo ginawa yun, Mami? Sana hindi mo na lang yung ginawa para di ka nakakulong dyan ngayon. Mami, miss na kita. Sana magkasama tayong ulit dalawa gaya ng dati. Anak, Dondon, kung di ko ginawa yun sa tito mo, malamang baka wala ka na ngayon sa mundong ito. At pati ako ay wala na din. Hindi ko naman sadya yung nangyari. Dinepensahan ko lang yung mga sarili natin laban sa tito mo. Kaya anak, hindi ako nagsisisi na nagawa ko yun sa kanya. Masaya pa nga ako kasi napagtanggol kita. Anak, Dondon, mahal na mahal kita. At sa tingin ko, higit pa to sa pagmamahal ng isang ina. Mami, mahal na mahal din kita, matagal na po. At matagal din kitang pinagnanasahan. Mami, gagawa ako ng paraan para mailabas ka dito sa kulungan na to. Maghintay ka lang, Mami. Magkakasama ulit tayong dalawa. At Mami, magpapakasal tayo paglabas mo dito, ha. Sige, Dondon, payag ako sa gusto mo na yan. Magpapakasal tayong dalawa. At pagkatapos nun, ay saka kami nagyakapan ni Mami. At saka kami muling naghalikan na dalawa. At pagkatapos ng tagpong yun, ay naghanap ako ng magaling na abogado ni Mami. At makalipas ng halos 2 taon, ay nagawan ko ng paraan ang paglayo ni Mami mula sa kulungan. Napawalang sala siya. Lumabas na self-defense yung nangyari. At dahil sa tulong ng aming kasambahay na tumistigo at tilad niya na nakita niya ang lahat. At yun nga, hindi sadya yung nagawa na yun ni Mami laban kay Tito. Kaya dahil doon, ay napawalang sala si Mami. At siya ay nakalabas na ng kulungan. At pagkatapos, ay agad na namin inayos ang aming kasal. At dahil wala na palang kamag-anak si Tito na natira at ako na lang nag-iisa, ay sa akin lahat napunta. Ang lahat ng kanyang yaman, napakalaki nito, na halos umabot ng 200 million pesos. Kaya dahil doon, ay naging masaya na din ako ng lubos kasi magiging maganda ang kinabukasan namin ni Mami. At pagkatapos ng ilang buwan na paghahanda namin para sa kasal namin ni Mami, ay nakasal naman kami na maayos. At ang gabing yun, ay naging masaya kaming dalawa. Dondon anak, masaya ako ngayon kasi kasal na tayo. At asawa na kita. Hindi man maganda sa paningin ng iba. Kasi Mami, ang turing mo sa akin ay hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga naman ay masaya tayong dalawa. At hindi talaga tayo tunay na magkadugo. Dondon, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Mami. Masaya ako magkasama na tayo ngayon. At legal na kitang asawa. Matagal kong hinintay to na maging akin ka ng tuluyan. Mami, aanakan kita ng 5, payag ka ba? Grabe, 5 talaga. Sige, ikaw ang bahala. Gawin mong gusto mo sa akin. Hindi ako tatanggi. Kasi asawa mo na ako ngayon at pag-aari mo na ako. At pagkatapos siya masabi ni Mami, ay saka na kami naghalikan na dalawa. At habang naghahalikan kami ni Mami, ay ang tindi ng kanyang paghiyaw. At talaga naman bigay todo siya at ganado. Kaya naman, sinimulan ko ng igalaw ang kamay ko. At yun ay nagsimula sa kanyang mga kokomelon. Marami kong inimas ang mga yon. At si Mami naman ay mas lalong nanggigil pa. Kaya agad dinakba ang aking alaga na nagpatindi naman ng pag-alab ng aking nararamdaman. At pagkatapos nun, ay tuluyan ko nang inalis ang damit pang kasal ni Mami at lumantad na sa aking harapan ang makinis niyang katawan. Napakaputi ni Mami kaya wala akong pinalagpas sa kanyang katawan. Pinaghahalikan ko ang makinis at maputi niyang likod hanggang si Mami ay napahiyaw na ng sobrang lakas. At talagang walang hiya siyang humihiyaw at nagbanggit ng kakaibang salita na nagpaalab ng aking katawan. Shit, anak Dondon. Ano ba, nakikiliti ako sa ginagawa mong yan. Pero sige anak, ituloy mo lang yan. Gusto ko yan anak ko. Huwag kang tumigil anak. Ang sarap ng ginagawa mong yan. Sige pa anak ko. Ako naman ay mas lalong ginanahan
Sa nadinig ko na yun kay Mami, kaya mas inimas ko pa ng gusto ang kanya mga cocomelon hanggang sa panggigilan ko na yon, lalo na nang makita ko yun ng buo at harapan. At ang matapos na ako sa kanyang mga cocomelon, ay agad kong kinapa ang alaga niyang bulaklak hanggang sa masapo ko na ang hiwa nun. Pagdapo ng kamay ko doon, ay agad ko yun nilaro hanggang sa yon ay mabasa ng tubig. Nang oras na yon, ay kitang-kita ko ang pagtirik ng mga mata ni Mami habang kagat niya pa ang kanyang labi at maya-maya pa ay muli naman siyang napayaw ng mahaba at nagsabi na naman ng kung ano-ano na salita. Anak Dondon, shit ka talaga. Sige pa, gusto ko yung ginagawa mo ngayon. Anak ko, tuloy mo lang. Malapit ko nang maabot ang rurok ng kaligayahan. Ang saya ko anak, ang sarap kasi ng ginagawa mo ngayon. Tuloy mo pa anak ko, shit ka. Ako naman, ay tinuloy ko lang yung ginagawa kong pag-imas sa kanyang alagang bulaklak hanggang sa makaraos na si Mami. At habang umaagos ang tubig niya sa alaga niyang bulaklak, ay todo piga siya sa magkabilang unan habang nakataas ang kanyang dalawang kamay at kitang-kita ko ang kaputian at kakinisan ng kanyang kilikili na lalong nagpaalam ng aking nararamdaman ng mga oras na yon. At pagkatapos nun, ay saka ako pinaghalikan ang mabango at maputi niyang kilikili at sa kanya sinabi sa akin ang salitang to, Anak Dondon, handa na ako. Gawin mo na anak. Paligayahin mo na ako ngayon na. Please anak ko. Kay tagal kong hindi nakadanas ng ganon. Kasi matagal na akong hindi napapaligaya ng tito mo. Anak ko, diligan mo na ngayon ang alaga kong bulaklak. Sige Mami, gagawin ko na po ngayon. Akin ka na ngayon Mami. Pero Mami, mahiling sana ako sa iyo. Gusto ko sana sa kilikili mo ibugang aking kaligayahan. Kasi matagal na akong obses sa iyong kilikili na maputi. Ano Mami, okay lang ba sa'yo? Sige anak, ikaw ang bahala. Gawin mong gusto mo. Basta ang mahalaga sa akin, maangkin mo na ako ngayon at magkasama tayong dalawa. At dahil pumayag si Mami sa aking gusto, ay agad ko nang pinaligaya si Mami ng walang humpay. At habang siya'y aking pinapaligaya, ay baka sa mukha niyang kasiyahan at siya ay talagang ganado pa sa aming ginagawa na yon. At maya-maya pa ay mas lala kong ginanahan sa facial expression ni Mami. Nakanganga na siya habang tirik ang kanyang mga mata at ilang saglit lang ay napahayaw na si Mami ng pagkahaba-haba. Sinyales na nakaraos na naman siya. Anak, ayan na ako. Lalabas ng bunga ng aking kaligayahan. Shit ka anak. Puta kang sarap. Mga salita na nasabi ni Mami habang siya'y nakaraos sa kanyang kaligayahan. Kaya naman, nagpasya na ako na ako naman ang magpalabas ng aking kaligayahan. Kaya nag-focus na ako sa pagpapaligaya kay Mami habang titig na titig ako sa mukha niya at sa maputi niyang kilikili. At maya-maya pa ay naramdaman ko na malapit ang lumabas ng aking kaligayahan. Kaya agad ko na yung sinabi kay Mami. Mami, lalabas ng aking kaligayahan. Ayun na po Mami. Sige anak, gaya ng gusto mo. Sa kilikili ko yan ibuga lahat ng kaligayahan mo. Dalian mo anak, shit ka. Sige Mami, eto na. Lalabas ng aking kaligayahan. Pakiayos ang pagtaas sa dalawang mong kamay. Si Mami naman, ay agad sinunod ang sinabi ko. Tinaas niya nga na maayos ang kanyang dalawang kamay. Kaya kitang-kita ko ang maputi niyang kilikili. At pagkatapos nun, ay lumabas na nga ng tuluyan ng aking kaligayahan. At doon ko yun pinalabas sa maputing kilikili ni Mami. Nang oras na yon, ay talagang nasiyahan ako. At sabayan pa ng nakakaakit na facial expression ng mukha ni Mami. At pagkatapos ng tagpong yon, ay muli kong hinalikan si Mami sa kanyang labi at saka ako siya pinilagayan ng walang humpay. Naging masaya naman kami ni Mami at gaya ng sinabi ko ay nagkaanak nga kami ni Mami ng 5. Sa ngayon ay masaya na kaming 2 at namumuhay kami na maayos kasama ng aming mga anak. So ayun, tapos na yung full story natin. Sana po nag-enjoy kayo. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye!